Sing Spiritual Summit. Spiritual summit, spiritual summit. I'm going on the spiritual summit, closer to Jesus, filled with His Spirit. I'm going on the spiritual summit. Thank you, God, for saving me. Thank you, God, for everything. I'll throw out my grumbling. Thank you, God, for everything. Spiritual summit, spiritual summit. I'm going on the spiritual summit, closer to Jesus, filled with His Spirit. I'm going on the spiritual summit. I will hold on to the word. I will focus on only Christ. I don't need the worldly things as the center of my life. Spiritual summit, spiritual summit. I'm going on the spiritual summit, closer to Jesus, filled with His Spirit. I'm going on the spiritual summit. Heal the many scars in me. By your love, you set me free. Help me not to worry. I'll just in your plan for me. Spiritual summit. Spiritual summit. Sige ma, papasokin mo lang dito ma. Spiritual summit. Closer to Jesus. Hmm. Filled with His Spirit. I'm going on the spiritual summit. I'm going on the spiritual summit. Allah. Hi mga bata! Once again, nakita-kita tayo para i-worship at makareceive ng greatest blessing ni God sa ating Sunday School. Nakakatuwa naman na matatapos na natin yung 7 blessings sa Gospel Message. So, bago ang lahat, mag-pray muna tayo. Let's pray! Panginoon, maraming salamat po muli sa another Sunday and another day para mag-worship kami ng sama-sama. Salamat po dahil sa pamamagitan po ng virtual Sunday School namin, patuloy kami nakaka-receive ng grace and blessing sa inyong mga salita. Nawa, kahit marami pong hadlang, marami pong pandarayang ginagawa sa Satan sa aming buhay, tulungan niyo po ang mga remnants na ito at ang bawat isa sa amin na patuloy namin panghawakan yung covenant ni Jesus Christ na ipinigay niyo sa amin. Na nawa po, kami po yung gospel elite remnant na gagamitin niyo for Philippine and world evangelization. Tulungan niyo po kami ngayong umaga na ma-receive ang inyong mga salita at magkaroon ng focus, Panginoon, habang kami po ay makareceive ng mensaheng ito. Nawa, sa parang ito, Father God, ay patuloy pa pong ma-imprint ang gospel sa aming buhay. At tunay nga po, sa pamamagitan nito ay maibahagi namin si Jesus Christ sa buong mundo. Ngayon din po, winawasak namin ang gawa ni Satanas sa aming buhay. Salamat po muli sa kaligtasan na ibinigay niyo sa amin. Pinabalik po namin ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakakatuwa naman na we are here on our last blessings or sa 7 blessing. Katulad nga nung nakaraan, ano nga yung prayer chant natin? But there's a reason. Naalala nyo pa? Pwede natin gawin sabay-sabay. Okay, ready? There's a reason why we eat and sleep. To save the world as the gospel and hit. Yay! One more. But there's a reason
reason why we eat and sleep to save the world as a gospel elite. Nakakatuwa na lahat tayo may reason kung bakit mabuhay. Hindi lang para magtagumpay, matapos mag-aral, but we will save the world and share Jesus Christ. So, ngayon, punta tayo sa ating memory verse. On Acts 1:8, naku, maraming mga learners alam na alam tong Bible verse na to. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, and in Samaria, and to the ends of the earth. So, dahil alam na natin yung reason kung bakit tayo kumakain, nakikinig ng message, nag-aaral, ngayon naman ay gawin natin yung best desire or greatest desire ni God, ang mag-make disciple or share Jesus Christ to the whole world. So, ito yung prayer chant natin. But you will receive, but you will receive, but you will receive power. Okay? But you will receive, but you will receive power when the Holy Spirit, twice lang po yun, Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. But you will be my witnesses in Jerusalem, maliit na J, Jerusalem, yung Samaria, yung Judea naman, mas malaki, or yung bansa ng Jerusalem, so mas malaking J, Judea, at ang Samaria naman ay mas malaki pang bansa. Lakihan natin yung S, Samaria, Samaria, and to the ends of the earth. Ulitin natin ha. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, and Samaria, to the ends of the earth. Isang beses pa. Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Ang ganda, no? Ang sarap pakinggan that God will use us to be His witnesses para i-share ang gospel sa buong mundo. Oh, mga bata, sigurado ako, lahat tayo naka-experience na ng evangelism. Nakakalungkot lang na dahil nagkaroon ng pandemic, hindi tayo pwedeng magkita-kita o magsama-sama para gawin ulit itong evangelism. Alam niyo ba ng evangelism? Ito yung paraan para maibahagi natin si Jesus Christ sa mga taong wala pang Jesus Christ. Katulad ng nakikita natin dito sa ating picture. May isang teacher na nag-share ng Word of God sa mga bata. So, sa paraang yan, tayo ay nagkita-kita. Yung iba sa Daily Vacation Bible School na ginagawa tuwing summer. So, ito ay isa sa paraan para mag-evangelism or
i-share ang gospel. Pero marami pang mga pwedeng paraan para ma-share natin si Jesus. Lalo na ngayon sa panahon natin, di ba, na meron ng internet. So, itong paraan na to, pwede natin i-share si Jesus Christ sa pagsisend ng message sa Messenger or let's say sa Facebook or kahit sabihin natin meron kayong Instagram. So, itong mga bagay na to yung paraan para ma-share natin si Jesus Christ sa buong mundo. Pag binahagi na natin ang mga salita ni God sa ibang tao, of course, sila din ay maliligtas tulad natin at may 7 blessing na katulad din natin. Pero mga bata, tandaan ha, na ang pag-share, hindi yung napipilitan lang. Sinabi kasi ni Teacher Rose to, ni Teacher Grace, nila Teacher Ira, nila Teacher sa Sunday School, kaya ako mag-i-evangelism. Ang pag-i-evangelism ay pagbabahagi ng isang bagay na masaya kang i-share to sa ibang tao. So, hindi dapat napipilitan. Dapat, you have a happy heart to share this gospel to everyone. Especially sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, kalaro, or classmates, at kahit kanino pa. At tandaan, dapat itong gospel na meron tayo, hindi lang yung nakikita natin sa Bible. Pwede din na sa Bible na, ay, wala kasi akong Bible, hindi ako makakapag-share ng gospel. Ay, wala kasi akong evangelism tracts, kaya hindi ako makakapag-share ng gospel. Importante, ang gospel ay nasa puso. Dapat maging personalized ito. Ano ibig sabihin ng personalized? Dapat alam natin na itanim natin sa puso natin na ang gospel, God created man to be with Him. Mga ganung bagay. So, dapat nandito siya para anytime, kahit saan tayo dalhin ni God, at kahit anong oras kaya natin ibahagi si Jesus Christ. Diba magandang bagay yun? Sino kaya tong taong to? Inventor ba siya? No, no, no. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew 28:19, go to all nations and make disciples. Tandaan nyo yon? At ang isa sa paraan din para mag-evangelism ay yung mission. Yun yung pagpunta ng katulad nating mga Pilipino, pupunta tayo sa ibang bansa para ibahagi natin ang gospel. So, itong taong to ay si Hudson Taylor. Siya ay isang missionary sa China. Pero alam niyo ba kung saan siya nanggaling? Nanggaling siya sa England. Pero ang puso niya, nung bata pa lang siya, naging prayer topic niya na, God, gawin niyo po akong missionary sa China. Kasi ang daming idol worshiper doon. At kailangan kong i-share si Jesus Christ para maligtas sila, para magkaroon sila ng blessing na meron ako. Yun yung naging greatest prayer topic niya sa kanyang buhay. Bata pa lang siya noon at ginamit naman siya ng Panginoon sa China. Yan. Sino naman kaya ito? Yan ay isa ding missionary. Siya si Horace Underwood. Siya yung naging missionary sa Korea. Siya ang nagdala ng gospel sa Korea na kung saan marami siyang mga Koreano na tulungan na magkaroon ng salvation. So, isa na yun sa malaking bagay na ang ating mga missionaries ay Korean. So, dahil sa kanya, na-share niya ang gospel sa Korea, kaya yung mga Korean ngayon, nagsisend na ng mga missionaries katulad dito sa Pilipinas at sa iba pang panig ng mundo. At meron pa tayong isang missionary. Isa siyang babae. Akalain nyo, hindi namimili sa God na babae, lalaki, magaling magsalita o matalino. Ang pinipili ni God maging missionary or isang evangelist, yung heart niya ay para i-share si Jesus Christ. So, lahat tayo missionary. Tandaan niyo mga bata. Sino to? Sino nakakilala sa inyo? Siya si Amy Carmichael. Isa siya babae. Of
course. At siya po ay naging missionary sa India. Wow! Kalain nyo, yung galing England, pumunta ng China, yung isang American, pumunta ng Korea, ito naman ay pumunta ng India. Siya ang alaga ng maraming orphan. Pag sinabing orphan, walang pamilya yung mga bata. So, doon, marami siyang na-raise up na disciples at doon siya ginamit ni God. Kakatuwa, no? Ang sarap. Tayo kaya, saan kaya tayo dadalhin ni God na bansa or field para i-share natin si Jesus Christ tulad ng mga missionaries na to. At meron akong pinakakilalang missionary na the best missionary na rin para sa akin. Ito ay kilala nyo ba siya? Gwapo, no? Yan si Pastor Jang Hill Song. Yan po ang ating late pastor. So, siya po ang asawa ni Samonim na ngayon ay Muksanim na. Ibig sabihin, pastor na rin ang ating Samonim. Siya po ay nagkaroon ng heart para sa Philippines. Kaya ngayon, we receive the gospel dahil sa prayers ko ni Pastor Jang. So, way back, mga 20 years ago, habang si Pastor Jang ay naghahanap ng field, nag-pray siya at dinala siya dito sa Pilipinas. So, napaka-bless natin mga remnants na binigyan tayo at nagkaroon tayo ng blessed meeting with Pastor Jang. Yung iba sa inyo, sigurado hindi nyo na siya nakita talaga. Dahil ngayon, nasa heaven na siya, pero hindi ibig sabihin no na hindi kayo blessed. Lahat tayo ay blessed kasi maraming missionaries prepared si God para lang ma-share ang gospel at makarating sa atin ngayon at nasa puso na natin. So, nakakatuwa mga bata, di ba? So, bago natin tapusin ang ating message, gusto kong pakita sa inyo, paano ba natin ginagawa ang pag-share ng gospel? Teacher, paano po ba yun? Gusto ko kayo bigyan ng example. Ako personally, ang ginagawa ko muna talaga is ipag-pray sila. So, dapat mag-list tayo. Yun ang unang-unang gagawin ng mga remnants. So, i-list natin yung mga taong gusto natin share ng gospel. So, ready na ba kayo? Okay. So, meron ako ditong board. Tada! Yan. So, alam na alam natin that greatest creator or ang creator natin ay si God. Ito na. Si God. God made man to be with Him. Yan. Gusto ni God na kasama niya ang tao. That's how God created man. Kita niya? Yan. Bakit create ni God ang tao? To be with Him and to glorify God. Yun yung reason kung bakit create ni God ang mga tao. But, ano naging problema? Naku. Lagyan muna natin, God is the King of all kings and we are the prince and princess. So, ito ay sample lang mga bata, ha? Pwedeng i-drawing nyo to. Pwede din, magdala kayo ng evangelism tracts. Ano nga ulit yung sinabi ko? Nagkaroon ng problema. Sino kaya yung problema na yung dumating sa tao? Yun ay si Satan. Ginawa ni Satan ay winasak niya ang perfect life ng tao, ang pure happiness ng tao. Yung image niya as a child of God, tinanggal yun ni Satanas. At ito ay naging child of Satan na. Bakit? Kasi nagkasala sila dahil sinunod nila si Satan. At dahil doon, nahiwalay ang tao sa Diyos.
hindi na mahanap ng tao ngayon si God dahil nandyan na si Satan. At dahil doon, ang tao ay naging child of Satan na. Sumunod, naku, andyan na yung naghahanap sila ng Diyos-Diyosan. At wala na silang kapayapaan, puro inggit, selos, hindi na makontento. Yan. At dumating na ang mga sakit at ano pang problema sa katawan. At ngayon nga, di ba, yung virus. Yan ang naging bunga ng ating original na problema. Ang sin, Satan, sin, separation. Sumunod, pag tayo ay namatay na alipin pa rin ni Satanas, tayo ay, anong mangyayari? Papunta sa impyerno. Tandaan mga bata, ang impyerno ay para lang sa mga evil or kampo ni Satanas. At itong mga bagay na to ay maipapasa natin sa susunod pa na henerasyon. Sa apo na sa tuhod, or kanino pa mga kamag-anak lahat ito mapapasa. So, sigurado ako hindi kayo papayag nun na kung anong problema meron tayo ngayon, naipapasa natin sa iba. Diba? Kaya, ang ginawa ni God, sabi niya, naku, hindi pwede ang tao magkaroon ng problema habang buhay at magdusa ng habang buhay na ganito. Kaya, nagbigay siya ng daan, ng answer at ng solution para itong si Satan, ang kasalanan at ang kahiwalay natin sa kanya ay magkaroon ng solusyon. At ano yon? Ito ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ, dumating siya para unang-una, siya ay naging hari, king, para wasakin si Satanas. Siya ay naging priest, para tayo, siya lang tanging makakapagpatawad ng kasalanan natin. At siya ay naging prophet or propeta para ano? Para ma-meet natin si God. Dahil si Jesus Christ lang nakalagay sa Bible na maging paraan para ma-meet natin ulit si God or to be with God again. So ngayon, dahil tinanggap natin si Jesus Christ, ang gawin natin sa mga masishare natin ng gospel, syempre, hihingi tayo ng tahimtulot kung gusto ba nilang tanggapin si Jesus Christ o hindi. So, pag tinanggap nila si Jesus Christ, meron pa ni bagong blessings na darating sa kanilang buhay. Excited na ako. Ano kaya yung mga yun? Una't higit sa lahat, siya ay magiging child of God na. Wow! Yun ang sabi ng John 1:12. Ano pa kayo sunod na blessing? Siya ay magkakaroon ng Holy Spirit. Gagabayin siya ng Holy Spirit all the time. At when a child of God pray, he or she will receive answer. Wow! Mula sa napakapangit na pagkakakilanlan or background, meron na tayong ganitong background ngayon because of Jesus Christ. How blessed we are, di ba? Yun yung sabihin natin sa mga shishira natin ng Word of God, ng Gospel. At bibigyan tayo ng authority and power ni Jesus Christ para pagtalunin si Satan. At heavenly angels na siyang mag-iingat sa atin, at ang ating background will be heaven. At higit sa lahat, we will do Philippine and World Evangelization. O, diba? Ang dali-dali lang mag-share ng gospel, mga bata, kapag nasa puso nyo ito. So, let's pray. Let's pray. Father God in heaven, maraming salamat po sa dakilang pagpapala bilang mga anak ninyo na nakantanggap kami ng tunay na pagkakakinlan bilang isang evangelist or isang missionary, Panginoon, sa panahon ito. Nawa, ang gospel na meron kami, yung Jesus Christ na meron kami, ay maibahagi namin sa buong mundo, lalo na po sa aming pamilya,
sa aming mga kaibigan at mga kakilala namin. At itong gospel na ito, Panginoon, ang maging daan para po magka-receive sila ng salvation tulad namin. Salamat po sa inyong mga salita at tunay nga po na ang gawa ni Satanas ay mawawasak lamang sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya kailangan po namin gawin ang evangelism and mission. Salamat po, binabalik namin ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Goodbye mga bata!